Papasok na tayo. Nandito na tayo? Bakit ka ba tulala? Ganun mo ba gusto si Steven? Kahit may ayaw kanyang lingunin? Lilingon din siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Steven, anong ginawa mo? Nag-shower lang. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa wedding ng lolo mo? Bakit? Masama ba kung dalang ko ng regalo si Lolo? Bilang kapalit nun, naghanda din siya ng regalo para sa'yo. Sino yan? Ito ang tunay mong fiancé. Apo ng K-Group chairman. Teka muna. Kung ganun, pina-arrange marriage niya ako? Makikilala mo siya bukas. Umayos ka, mahalagang first impression. Bakit mo ba to ginagawa? Akala mo ba palalagpasin ni chairman yung ginawa mo dun sa kasal niya? Bahala ka. Bahala kayo. Ay. Kung gusto mong maging tagapagmana ng Hanyul Group, kailangan mong sumunod. Ay, buwisit. Bahala kayo. Limang beses na akong nagpakasal. Pero yung kahapon ang naiiba sa lahat. Hindi ko inaasahan yung nasaksihan ko. Sandali lang. Alam kong kayang-kaya niyong magtapon ng ganito kalaking halaga. Pero maraming taong hindi yun kaya. Sa tingin ko, hindi siya pangkaraniwang babae. Gusto kong magsagawa ka ng background check sa babaeng sinama ni Steven. Yes, sir. Good morning po sa inyo. Teka, wala ka pang naluluto hanggang ngayon? Anong mangyayari sa'yo kung ganyan ka kabagal? Sorry po, tinanghali kasi ako ng gising eh. Magluluto lang ako ng mabilis. Pambihirang buhay ito. Mamamatay kami sa gutom ng dahil sa'yo eh. Nakakairita. Bilis. Bakit ba? Kasi may hihilingin sana ako sa inyo. Nag-aaksaya ka lang ng laway. Teka lang. Pwede bang pakinggan niyo muna ako kahit na sandali lang? Ano? Kasi pwede bang pautangin niyo ako ng pera para sa first sem ko sa college? Magtatrabaho ako para mabayaran yun. Pautangin ka? Anong sinasabi mo? Teka, ang tinutukoy mo yung tuition ni Chona? Teka, ikaw ba pinagdasal mo na huwag makapasa si Chona para ikaw na lang ang mag-aral? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang yabang mo pa namang magsalita, akala ko ang dami mong pera. Tapos ngayon, gusto mong gamitin yung pang-tuition ng anak ko?
Sira ka ba? Ano ka, sinuswerte? Huwag naman kayo maingay. Magpatulog naman kayo ng ibang tao. Pambihira. Hoy, umalis ka na. Alis na sabi. Sige po, aalis na ako. Siya ang binansagang National Jackpot Girl, ang pinakilalang fiancé ni Stephen Kang, ang nangunguna sa mga tagapagmana ng Haniel Group. Pero sino nga kaya ang babaeng yun na bigla na lang sinuwerte ng ganon? Ang pinakamainit na isyu ngayon, ang isa sa tagapagmana ng Haniel Group na si Stephen Kang, isinama ang fiancé niya sa kasal ng kanyang lolo. Tungkol dyan, may handog tayo para sa viewers. Tama. Eto na. Bakit Kasalukuyan para ang yatang nagkalat sa buong kamukha ni internet Charlotte ang balita babaeng ng yun? binansagan Ni Charlotte? National Jackpot Paano niya naman magiging kamukha yan, no? parang may hawig talaga. Pwede ba, ma? Sensitive ako ngayon, okay? Huwag mo nang dagdagan ng hirap ko. Yes, hello? Oh, honey. Oo naman, no? Okay lang kami rito. Si Chon at si Charlotte, magkasabay silang pumasok. Close na close silang dalawa. Talaga? Uuwi ka na bukas? Ano ba namang klaseng gobyerno to? Ay, nakakapang-init naman ang ulo to. Ay, nako, di bali na nga. Sir, Bakit? hindi ba araw ng sweldo ngayon? Ito ngayon? Pwede ko bang i-advance yung sweldo ko para sa isang buwan? Pangako, magsisipag po ako. Tigilan mo nga ako. Lalo lang ako naiirita eh. Kaya kasi nisweldohan para sa trabaho mo. Tama bang kahit wala pang trabaho, may sweldo na agad? Ay, nako, kukutosan kita kung seryoso ka eh. Magtrabaho ka nga muna bago humingi ng sweldo. Ay, nako. Ay, ano bang klaseng hiling yan, ha? Part-time worker siya sa convenience store. Nagtatrabaho rin siya sa cafe, restaurant, sinehan, tagapaglakad siya ng mga aso, at nagtatrabaho rin sa amusement park. Sa ngayon, meron siyang 10 part-time jobs. Breadwinner ba siya? Actually, hindi naman. Pero self-supporting siya. Namatay ang mama niya nung bata pa siya, at nag-asawa uli yung papa niya. Sa ngayon, kasama niyang namumuhay ang stepmother niya at ang stepsister niya na kaedad niya lang. Driver ng truck ang papa niya, pero madalas yung nadedestino sa probinsya. Kaya bibihira lang yung makauwi. Simple lang ang pamilya nila. At sapat lang ang pera nila para makapagpaaral ng isa sa mga anak. Kaya mukhang nagsisikap si Miss Charlotte na makaipon para sa tuition niya. Kaya pala mukhang mature siya sa edad niya. Sa tingin ko, mas okay siya para sa mga apo ko kaysa sa isang taong mangungunsinti lang sa mga gusto nila. Tama. Next year na lang ako magka-college. Siguradong kikitain ko uli ang 4 million sa loob ng 7 taon. Ay, hindi. Kahit mas malaki pa. At mas matatahimik na si Mama. Ay, bakit ba hindi sumasagot si Papa sa mga message ko? Huh? Bakit ganun? Huh? Hindi yata akin to. Ay, baka napalitan to sa hotel. May gusto makipag-usap sa'yo, Miss Charlotte yun. Ha? Good afternoon po. Oh. Ano yung nasa damit mo? Po? Maganda ka palang magbaho, ah. Nakakatuwang mabati ako ng 2 beses. Alam nyo,
Nakakatawa ang sense of humor nyo. Compliment yan, di ba? Sorry po sa nangyari nung gabing yon. Sa totoo lang, masyado ako nag-alala na baka nasira ko yung wedding nyo. Hindi mo yun kailangang isipin. Kung ganun, bakit nyo po ako pinatawag ngayon? Pasensya na. Pero tiningnan ko ng konti ang background mo. Ngayon lang ako nakakita ng kaedad mo na mahilig sa mga librong gusto ko rin. Sabi ni Mama, kung pag-aaralan ko raw ang mga turo ni Sansu, malayo raw ang mararating ko sa buhay. Ganun ba? Pwede mo bang ibahagi yung ilan sa karunungang yon? Po? Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyong lahat. Ang Sky House, may architectural design yon na base sa kalikasan. Isa yun sa nangungunang 100 pieces of modern architecture sa buong mundo. Sobrang secure yun at hindi yun basta-basta mapapasok ng tagalabas. Wow naman. Sino bang nakatira doon? Doon nakatira ang mga apo ni Chairman Kang. Si Stephen Kang ang panganay na apo ni Chairman. Siya yung tipo ng taong mahilig magkalat ng pagmamahal sa bawat babaero siya. Pangalawang apo naman ni Chairman si Jerwin Kang. Hindi siya basta mapapasunod. Matapang siya at hindi mapapaamon. Masagulero siya. Ang pinakabatang apo naman ni Chairman, si Colton Kang. Isa siyang singer-songwriter at walang sino man makakatalo sa kanya pagdating sa wala siyang saysay. Magpipinsan ng tatlong yon at nagsimula silang manirahan sa Sky House noong nakaraang taon. Sila ang dahilan. Kaya naisip kong ibigay sa iyo ang posisyong ito. Gusto ko sanang patinuin mo ang mga apo ko. Teka, anong ibig niyong sabihin doon? Gusto niyong bigyan ko sila ng lessons in good manners? Oo, parang ganun na nga. Ganun? Akala ko hindi sadyang binibigyan ng lessons in good manners ang mayayamang tao. Kasi may posibilidad na maging masyado silang mabait at i-donate ang pera nila. Akala ko pinapalaki sila na pera lang ang nasa utak. Talaga. Kung ganon, kung sakaling susubukan mo, sa tingin mo magagawa mong baguhin ang mga pag-uugali nila? Sa totoo lang, may naisip akong reform program para sa kanila. Ang gagawin mo lang, gawin ang mga misyong ibibigay ko sa loob ng 3 buwan. Paano ko naman po magagawa yun? Naniniwala ako na makakaya mo yan. Kung magagawa mo yan, ako nang bahala sa college tuition mo. Kahit pa mag-aral ka sa abroad, pwede. Talaga po? Gusto ko lang ipaalam sa'yo, kaya kong baguhin ang buhay mo. Okay? Alam nyo, sa totoo lang, muntik nyo na ako makumbinsi sa sinabi nyo. Ang problema, wala po akong karapatang magsagawa ng ganong klaseng trabaho.